Mga ka-Republic, walang pakialam si Tim Cone sa usap-usapang masyadong maliit daw si Justin Brownlee para sa PBA Commissioner's Cup, kung saan walang limit ang height para sa mga import. Ayon sa Ginebra coach, ang continuity at ang lalim ng samahan ni Brownlee sa Ginebra ang magiging susi. Samantala, mas mauuna ang pakikipagbakbakan ni Justin Brownlee kasama ang Gilas Pilipinas sa February 26 sa harapin ng ating national team ang New Zealand. At sa March 1, araw ng linggo, makakabakbaka naman ng Gilas ang Australia. Babalik na si Kai Sotto kaya excited ang mga fans. Katulong sina Junmar Fajardo at Quintin Millora Brown, inaasahan na pahihirapan ng Gilas ang Tall Blacks at ang Boomers. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maaga ang ginagawang preparasyon ng mga PBA teams para sa darating na Commissioner's Cup. Ang Converge matapos matalo sa quarterfinal sa kamay ng Ginebra ay lalo pang nagpalakas sa pagkuha sa serbisyo ni Calvin Abueva. 3 player ang pinakawala ng Fiber Xers, makuha lang si The Beast mula sa Titan Ultra. Ganun kataas ang value ni Abueva sa mata ng Converge coaching staff. At kahit si Coach Engiao ng Rain or Shine, sinabi nitong lalong lalakas ang Converge sa pagdating doon ng former San Sebastian star player. Second overall pick ng Alaska si Abueva noong 2012 PBA draft. Obvious na sumama ang loob ni The Beast nang i-trade siya ng Magnolia, pero ngayon nakinuha naman siya ng Converge. Excited siya, nag-live siya sa Facebook at sinabi sa mga fans, tingnan nyo ang mangyayari. Sa kalibre ng mga players na mayroon ang Fiber Xers at ngayon ngay nakasama pa si The Beast, marami ang nagsasabing title contender ngayong Commissioner's Cup ang kanilang kupunan. Samantala, kung excited si Calvin Abueva sa bago niyang team, excited din ang mga fans ng Gilas ngayong muling sasabak sa labanan ng ating national team. Muli, pangungunahan ni Justin Brownlee ang kampanya ng Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasalukuyang magkasukob sa top position sa Group A ang Gilas at ang Australia. 2 beses tinalo ng Gilas ang kupunan ng Guam at 2 beses namang tinalo ng Australia ang New Zealand. Tig-2 panalo ang Gilas at ang Australia, samantalang parehong wala pang panalo ang Guam at ang Tall Blacks. Kaya inaasahang totodo ang New Zealand laban sa Gilas. Importante ang 2 laban ng Gilas kontra New Zealand at Australia. By topping the group stage, makakaiwas tayo sa malalakas na team sa next stage. Anyway, upbeat si Tim Cone sa paparating nilang laban dahil after 2 years, ngayon ay muling maglalaro ang Gilas na kasama na ulit si Kai Sotto. Nakabalik na ang 7'3" big man matapos madali ng injury sa Japan B-League. Ngayon ay hindi lang si Kai Sotto ang dapat problemahin ng kalaban ng Gilas. Nadagdag na sa lineup ng ating national team si Quintin Millora Brown, 6'10", na may katawang kayang makipagbanggaan sa malalaki ng Tall Blacks at Boomers. Misa na nating tinalo ang New Zealand, ngunit nang sumunod na 2 laro, talo ang Gilas. Pero wala na kasi noon si Kai Sotto, na-injured na ito at nooy kasalukuyang nagre-recover. Mula nang sumali ang Australia sa FIBA Asia Zone noong 2017, naging grateful na sila para sa lahat ng Asian teams. Kung papalarin, pangarap ng SBP na makaisa naman tayo laban sa Boomers. Sa huling paghaharap ng Gilas at Australia noong August 13, 2025 sa FIBA Asia Cup Quarterfinals, ginanap ito sa Jeddah, talo ang Gilas 84-60. Noong July 2, 2018 World Cup Qualifiers, kung saan naganap ang basketball, talo ang Gilas 89-53. Noong February 22, 2018, naging palaban ng ating national team pero kinapos din sa dulo 84-68. Kaya naman sa darating na March 1, 2026, ang laban ng Gilas kontra Boomers ay itunuturing na historic test. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap sila ng Gilas sa ating home court sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, na mayroon tayong kumpletong roster kasama sina Kai Sotto at Justin Brownlee.
At sana ngay ito na ang tamang panahon para putulin ang mahigit 50 years na losing streak ng Pilipinas sa Australia sa larangan ng basketball. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Edwin Felizardo. May hirapan daw ang SMB na masungkit ang Grand Slam. Sa iyo rin, shoutout sa Harahigia. Subok na raw si Brownlee sa Commissioner's Cup. Nag-champion pa sila. Sanay si Brownlee sa malaki. At sa iyo rin, Perla Kudisal. Tiwala lang po, subok na po si Brownlee, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Salamat idol at hindi mo ako iniiwan, lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shoutout Antonio Macali, maka SMB ito, shoutout sa iyo idol. At sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan, mga ka-Republic, hindi nakukuha sa laki lahat ang labanan, sabi niya sa basketball. Shoutout sa iyo at sa iyo rin, Ronald Lasarte Bacolor. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.